men of Naphtali and Zebulun, and lead the way to the Mount Tabor. I will lure Sisera, the commander of Jabin's army, with his chariots and his troops to Kishon River, and give him into your hands. Barak said to her, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, but because of the way you are going about this, the honor will not be yours, for the Lord will hand Sisera over to a woman. So Deborah went with Barak to Kadesh. Women in the ministry. Napakahalaga po ang papel ng mga kababaihan. Amen? Of course, not just only in the ministry, bagkos, maging sa mga pamilya. Amen? Ang hirap yata ng isang pamilya na walang nanay. Di ba? Walang ina, walang asawang babae na kumakaruga sa kanyang asawa, walang nanay na nagluluto, no? Naglilinis ng bahay, di ba? Minsan ang nanay 24 hours a day ang trabaho. Yung matitinong nanay. Di ba? Tama ba? Yung matitino. Kasi yung iba pong nanay, yung mga hindi matitino, sila po ay 8 hours sa bahay, tapos 12 hours o 16 hours sa kalsada o sa labas nagmamarites. Tama ba? So, tingnan po natin. Ang ganda kasi ng lessons dito. Isa pong lingkod ng Panginoon sa lumang tipan. Ito lang po ang ating pag-uusapan. Yung pong konteksto ng aklat ng mga hukom, kapitulo 4, talatang 4. O actually, ang kwento, chapter 4 and chapter 5. Andyan po. Mahaba ang kwento ng buhay ni Deborah dito po. So, pag-usapan po natin sa tema, what are the value of a woman in the ministry? No, imagine na lang kung wala yung mga kababaihan na kumanta dito kanina. Ano nangyari sa ministry? Diba? So, proud po ako sa inyo, mga kababaihan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa inyong mga buhay. Ang laki ng papel ninyo sa ministry. At ang laki rin ng papel ninyo sa inyong mga tahanan. Kung wala kayo, kung wala mga babae, paano ang bahay? Diba? Paano na ang tahanan? Hindi natin alam kung gaano kagulo, kung gaano ka-chaos. Diba? Sabi nga po ng isang kasabihan, the success of a man is always behind the woman. Agree? Brother Edmer? Amen. Mga kalalakihan, agree? The success of a man is always behind the woman. Singular. But the failure of many men is behind the two women. Nakuha niya? Ang tagumpay daw po ng isang lalaki ay nakabatay doon po sa suporta ng kanyang asawang babae. Amen? Amen. At ang kabiguan ng maraming lalaki ay ang pagkakaroon ng maraming babaeng sumusuporta sa kanya. Hello? Kaya, kung gusto po natin mga kalalakihan na tayo po ay maging matagumpay sa atin pong mga buhay, yun pong asawa natin na yan, siya lang dapat ang susuporta sa atin. Amen?
Mahirap kapag ka meron pang ibang sumuporta sa iyo. Yun po ba? May sumuporta sa Bagong Silang, sa Kamarin, sa Tala, somewhere in other area. So, magkakaroon po ng tinatawag na windang ang buhay. Dito po, sa account po na ito, ang background po, verse 1 hanggang verse 3. Yung pong Judges chapter 4, yung pinaka-background po niyaan, ang sabi po diyan, after Ehud died, the Israelites once again did evil in the eyes of the Lord. Matapos daw mamatay, ito po si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. At dahil sa kanila pong paggawa ng kasamaan, sabi po ng talatang 2, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hasor, si Sisera na taga-Haroset Hagoyim, ang pinuno ng kanyang hukbo. Tingnan niyo po, yung pong senaryo na nakikita po natin. Meron pong judge na nag-exist sa kanyang kapanahunan. At nung mamatay ang hukom, ang mga Israelita, they did evil in the eyes of the Lord. Gumawa ng mga kasamaan. At kaya nga, katulad ng aking ipinangaral noong nakaraan, buntot mo, hila mo. Dahil gumawa ng mga kasamaan, yung pong proteksyon ng Panginoon, yung guidance ng Panginoon, yung favor ng Panginoon, ay nawala sa kanila. At sabi nga ng talatang 2, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin. Kaya po, yung mga ganap, kaya napakahalaga yung tayo po ay gumanap o gumawa nung naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Pag tayo po ay gumaganap na naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, hindi hahayaan, hindi pababayaan ng ating Panginoon na tayo po ay mabigo. Amen. Hindi tayo mabibigo. Kung tayo po ay gumaganap, sumasandal at ginagawa kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Tingnan niyo po yung kasunod sa talatang 3. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal. Pinagmalupitan at inapin niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Ginawang instrumento, ginawang kasangkapan ng Panginoon, ito pong si Haring Jabin ng Kanaan. At si Haring Jabin ay meron pong commander. Ang kanyang commander ay si Sisera. At ito pong si Sisera, pinagmalupitan niya ang mga Israelita ayon dito sa loob ng 20 taon. 20 taong singkad ng hirap, 20 taong singkad ng pagdurusa, 20 taong singkad na kung saan naranasan ang buhay na walang kabuhay-buhay ng mga Israelita because they did evil in the sight of God. Amen. Yun po ang nangyayari. Every time. Parang history repeat itself lang po yan. Pag ikaw po ay gagawa ngayon ng mga kalokohan, gagawa ka ng mga kasamaan sa panahon mo ngayon, titiyakin ko po sa inyo na meron po yung tinatawag na kaparusahan. Parusa ang naghahantay sa mga babae at lalaki na mag-i-enjoy sa kasalanan. At dahil diyan, nung sila po ay nagdurusa sa kanilang kapanahunan, ang sabi po ng huling pangungusap, kaya't humingi ng tulong
kay Yahweh ang mga Israelita. They cried out to the Lord, begging to the Lord. At yun naman po ang pinakamainam na tugon pag may problema ang isang tao. Pagka ikaw po ay nagkakaranas ng mga dilubyong buhay, sirang buhay, wasak na buhay, no? Ang kailangan po natin, magpakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Amen? Kapag tayo po ay nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon, yun naman po, ang pandinig ng Panginoon ay kanyang ikikiling sa mga babae at lalaki na humihingi ng awa sa Panginoon at kanyang tutugunin at kanyang pong iibsan at siya po ay gagawa ng mga hakbang upang ikaw ay makalaya o makatakas sa problema na iyong kinakaharap. Amen. Glory to God in the highest. During the time of chaos, during the time ng devastation, during the time nang sila po ay nakakaranas ng mga matitinding mga pagsubok sa kamay ni Jabin at sa kamay ni Sisera, ano po ang nangyari? Ayon po sa kwento, talatang 4, lumabas, ipinakilala, ikinuwento ng author ng Biblia ang isang babae. Ang kanyang pangalan, Deborah. Amen? Sino po si Deborah? At ano ang value ng kanyang buhay? Gaano katindi ang naging buhay ni Deborah nung kanyang kapanahunan? Sino siya? Ano ang kanyang naging papel sa mga Israelita nung kanyang kapanahunan? So, sabi po ng talatang 4, una po, from verse 4 hanggang verse 5, noon ang babaeng propeta na si Deborah, asawa ni Lapidot, ay nagsisilbing hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kabululan ng Ephraim sa pagitan ng Rama at Bethel. Pinupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. Okay. Sa English version, ang sabi po diyan, Deborah, a prophetess, the wife of Lapidot, was leading Israel on that time. She held court under the fan of Deborah, and the Israelites came to her to have their disputes decided. Amen. Sino na po si Deborah? Siya raw po ay isang propeta. Propetisa or prophetess. At hindi lamang po propeta. Siya po ay hukom. Judge o attorney. Dalawang office ang meron si Deborah sa kanyang kapanahunan. Dalawang function ang kanyang gampanin. So, in other words, kung titignan po natin, si Deborah po, yung pong natatanging hukom ng Israel na babae. Ano po? Natatangi, nag-iisa. Yan po. At hindi lamang hukom nga propeta na naging hukom. Dalawa po yung kanyang tinatawag na function. So, in other words, the Bible records several women who held leadership position. Hindi po natin mas mababangga ito. Biblical po ito. Siya po ay inilagay ng Panginoon o itinalagay ng Panginoon Diyos sa isang pangunahing pamumuno
Hindi naman po pangkaraniwang pamumuno. Siya po ay hukom at saka propeta. At siya po ay namuno sa bansang Israel. Tama? Pinamunuan niya. Ang tanong, wala pang lalaki. Merong lalaki dyan na binabanggit. Mamaya, tingnan natin kung anong klase lalaki naman ito. Bakit hindi siya yung naging pinuno? No? So, ulitin ko lang, the Bible records several women who held leadership position, and Deborah was exceptional woman. And obviously, she was the best person for that job. Amen? So, God chose her to lead the nation of Israel. In other words, God can choose anyone to lead His people, young or old, man or woman alike. Amen. Amen? Huwag po ninyong maliitin ang inyong mga sarili. Tingnan niyo yung mga realidad. Sa inyong mga tahanan. Sino po kumisa niya namumuno? Lalaki o babae? Yung leeg. Nagpapalala sa ulo. Dapat po, ito, tingnan natin. Kung kayo man ay namumuno, no? Dapat ang katangian ninyo, katulad ni Deborah. Eh, paano kung ang namumunong babae, sa halip na prophetess, marites? Di ba anong sabi? Tingnan ninyo, no? Ang hirap kasi kapag ang babae ang namuno, pagtapos marites, tapos hindi, yung katangian ni Deborah ay hindi sa inyo, parang out of tune. Walang rights na mamuno. Kasi chaos. Magkakaroon ng chaos. Magkakagulo ang tahanan. Magugulo ang bahay. Magugulo ang simbahan. No? Kaya, tingnan natin yung kanyang mga katangian. Sabi nga, in other words, God can choose anyone to lead His people, young or old, bata ka man o matanda, no? Babae ka man o lalaki. Amen. Amen? Pero, yun nga, sabi ko ulit, pero. Kasi kung ating po titignan, sabi ko nga, sa dinami-dami ng hukom, puro lalaki ito. Tama? Puro lalaki. Natatangi lang si Deborah. Kaya bakit siya napili? Bakit siya inilagay ng Diyos? Hindi po ang tao naglagay kay Deborah. Ang Diyos ang naglagay kay Deborah para mamuno sa bansang Israel. Amen? Tama ba? Amen. Eh ngayon, sa atin pong mga liderato, woman in the ministry, yun po ba mga babae, pwede po bang mag-lead sa iglesia? Debatable yan. Di ba? Debate yan. No? Yan ay hanggang ngayon ay pinagdidiskusyonan ng maraming mga Kristiyano. Ano po? So, for example, halimbawa, yung lalaki ang namuno, hindi nagtagumpay ang iglesia. Hindi lumago. Tapos pinalitan ng babae. Lumago ang iglesia. Lumago ang church. Sino noon ang karapat dapat mamuno? Ayun ba yung mga kasagot niya, di ba? Bakit meron mga babae sa Biblia, sa katauhan nila Judea? Romans chapter 16 verse 7. Bakit merong Phoebe? Romans 16:2. Ano yan ni Pablo? Di ba yan ay mga mentor din ni Pablo? Bakit merong Priscilla?
si Priscilla at si Aquila ay naging instrumento ng Panginoon para turuan si Apolos. Acts 18. Tama? Bakit sinabi sa aklat ng Joel na sa huling panahon, di ba? Ay kung pwede maging instrumento ng Panginoon, bata, alipin, lalaki, babae, na nangyari po sa aklat po ng mga gawa. Okay. Yun na po yung atin po mga argumento na kung pwede po natin sipatin. Katulad dito po, walang duda. 100% si Deborah na isang kababaihan ay pinili ng Diyos, itinalaga ng Diyos na maging hukom at maging propeta ng Israel sa kanyang kapanahunan. Amen. Itinalaga ng Diyos, pinili ng Diyos. Amen. Bakit kaya? Siguro, walang lalaking karapat-dapat sa kanyang kapanahunan. Possible. Isa yun na maaari. At siyempre, ang isa sa pinakamatindi, nakita ng Panginoon yung karakter, yung katangian ni Deborah. Amen? So, number 1, the value of Deborah's ministry, she leads the nation of Israel at that time. Pinangunahan ni Deborah ang bansang Israel sa kanyang kapanahunan. Obvious na obvious. Walang duda. No? Naging hukom, naging propeta, nag-lead. So, nirecognize ng bayan. Bakit? Sabi po ng talatang 5, she held court under the palm Deborah, and the Israelites came to her to have their disputes decided. Kinilala nila. Napo, nagpupunta sila kay Deborah, humihingi ng payo at nagpapayo. Amen? So, pangalawa, talatang 6, talatang 7. In connection, dito po, sa context na ito. Ang sabi po sa Tagalog, verse 6, isang araw, ipinatawag niya si Barak, na anak ni Abinoam, na taga-Kades, mula sa lipi ni Neptali. Sinabi niya rito, ipinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Neptali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Talatang 7, lalabanan ninyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. Amen. Pangalawa, in connection, ito po kay Deborah. Deborah had the prophetic gift. Propeta nga eh. Meron pa propetang walang prophetic gift. Di ba? Pagka tinawag ng propeta, magpa-function ka as prophet. Amen. Di ba? At ito po, sa mga talata po na ito, ang sabi roon, it enabled her to hear the message from God and to communicate His will to the Israelites. Amen. Bilang propeta, narinig niya ang tinig ng Panginoon. At dahil narinig niya ang tinig ng Panginoon, ito ay kanyang ipinahayag doon po sa mga tao.
sa mga Israelita. At in particular, dito po, tinawag niya si Barak. Sino kaya si Barak? No? Pwede bang si Barak, si Barako? Di ba? Yung mga Barako dyan? Yung mga Barako dyan, halika kayo. Makinig kayo sa tinig ni Yahweh, sa mensahe ng ating Panginoon. Pero hindi ito, individual, personal. Barak ang kanyang pangalan. Ano kaya katangian naman ito ni Barak? Ibig sabihin, patunay na tinawag siya ng Panginoon, narinig niya. Nakakarinig siya ng boses ng Panginoon. At ito ang kanya i-communicate doon sa mga tao. Verse 6, Behold, the Lord, the God of Israel, has commanded. Sabi niya, makinig kayo. Ang Diyos, ang Panginoon, ang Diyos ng Israel ay nag-uutos sa atin. Barak, halika rito. Pumunta ka doon at magmarcha papuntang Mount Tabor. Take with you 10,000 men. There is a message coming from the Lord our God. Amen? As Amen. prophetess, a woman, during that time, ginamit ng Panginoon mightily para maluwalhati ang pangalan ng ating Panginoon. Ito na po, mandated. So, sabi niya Barak, halika. Ito sabi ng ating Panginoon. Lumakad kayo, magmarcha kayo, magtungo kayo sa Mount Tabor, magsama ka ng 10,000 kalalakihan. That is the command. Not from Deborah. The command is from the Lord our God itself na pinaglilingkuran ni Deborah. Amen. Amen? Ang utos galing sa Diyos. Narinig ni Deborah at sinasabi niya sa mga tao, in particular kay Barak. Ito po, verse 7. I will draw out to you Sisera, the commander of Jabins. I will give him into your hands. Amen. Si Deborah ang nagsasalita, kausap si Barak. Lalaki ang kanyang kausap. Ang sabi niya, ito ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa iyo si Sisera. Sino si Sisera? Siya yung commander ni Jabin. Hindi lang ang ibibigay. Ang sabi diyan, I will draw out to you Sisera, the commander of Jabin's army, and I will give him into your hands. That is prophetic. Hindi pa mangyayari. No? Sinabi niya kay Barak. So, kakaiba yung galaw at kilos ng Panginoon in the life of Deborah. Amen? Ginamit ng Panginoon ang babae na ito. So, ngayon sa ating itong kapanahunan, pwede bang gamitin ng Panginoon ng mga babae? Amen. Amen? Amen. Bumalapak sa Panginoon naniniwala. Pwedeng gamitin ng Panginoon babae o lalaki. Amen. Bata, matanda. Amen. Basta, ipaayos natin ang ating mga buhay sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Amen. Amen? Amen. Okay. Kita mo, merong gift, malinaw. Di ba natin pwedeng sansalahin ito Napakalinaw naman ito Ngayon po, nung sinabi ni Deborah kay Barak, ang propesiya na ito, ano naman ang tugon ni Barak? Yung kanya bang tugon ay palatandaan o pagpapakita
ng kaduwagan? Tama. Duwag ba si Barak? Tama. Ano? Kasi, Ngayon, sa panahon natin ngayon, meron bang mga barako ng Panginoon na duwag? In other words, meron bang mga kalalakihan sa ating kapanahunan na tinatawag ka na ng Panginoon, maglingkod sa Kanya, at tumili ka pa? Coward? Takot? Ano? Eh, paano kung tinatawag ng Panginoon lalaki, mga duwag naman? Sino ang mas qualified? Yung duwag na lalaki? O yung matapang na babae? Yung palaban na babae? Kaysa sa atrasin ng mga lalaki? Takbuhin mga lalaki? Oh. Ganun na, ah. Tingnan niyo yung church. Sino mga mas active? babae. Babae. Sino yung mga palaban? Babae. Ano yung mga kalalakihan ngayon? Alanganin. Ano? Alanganin. Lalakwe. Alanganin. Bersih, alanganin. Ano? So, hindi sa ano ba? Ano response ni Barak? Verse 8. Ano si Barak? Barak. Sumagot si Barak, pupunta ako kung kasama ka. Ayun nga. Sa ilalim ako ng palda mo. Hindi mo sila mag-asawa. Di ba? Ano yung Andres? Diba? Ito yung sagot niya. Pupunta ako kung kasama ka. Ngunit, ito pa, matindi. Tinundokan niya talaga eh. Ngunit, kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Ano klaseng katwiran ng isang lalaki na ito? Una, ipinapakita, lalaki ka, army. Pero, ang tiwala niya, hindi kay Yahweh. Tama? Ang tiwala ni Barak, kay Deborah. Tama ba? Malinaw? Pupunta ako, samahan mo ako. Pag hindi mo ako sinamahan, no way. Hello? Eh, napakalinaw ng Bible eh. Sumpain ang tao na tumitiwala sa kapwa-tao. Ito na. Lalaki. Dapat siya yung tumayo sa kanyang pananampalataya. Siya yung matatag sa kanyang pananampalataya. Pero duwag. Amen? Mapalad ang tao na tumitiwala kay Yahweh. Amen? Yan po ang dapat na maging katangian eh. Sabi nga niya,
If you go with me, I will go with you. But if you don't go with me, I don't go. Amen? Balikan ko lang yung quotation. The success of a man is behind a woman. Parang, ayusin natin. The success of a man is behind a good woman. Ano ba? A better woman. Amen. But the failure of a man, nakalalakihan, pag marami kang kinikilalang babae. Hello. Kung gusto niyo magpawindang-windang ang buhay niyo, meron ka ng physical wife, meron ka pang spiritual wife, di ba? Yun po ang simula ng kaguluhan ng buhay. Kayo naman mga kababaihan, sa totoo lang po, ang laki ng bahagi ng babae sa ministry. Amen? Personal, nire-recognize ko po yung misis ko, no? Tinoymi. Yung kanya suporta sa gawain ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Napakalaki kong bagay. Kasi gusto ko po yung ganapin. Ano yung suporta? Pagluluto. Diba? Kahit na pagod na, pinagluluto pa rin, nagluluto. For the sake ng church. Kahapon nagtawag-tawag doon sa mga babaihan. Tapos di ba? May practice kayo. Di ba pwede gawin yun eh? May practice sila, may gagawin sila. Amen? Pag sumuporta ang asawang babae, madaling magiging matagumpay ang gawain ng Panginoon. Amen. Kahit sa pamilya, pag nagsuportahan ang mga asawa, madaling magiging matagumpay ang galaw sa loob ng tahanan. Amen. Amen? So sabihin nyo sa inyong mga asawa, kailangan ko kayo, kailangan kita. Brother Edward, kailangan natin ang ating mga asawa. Amen. Kahit kung minsan, sobrang stricto. Diba? Minsan sobrang stricto no? Sinusundan ko nga pa ako yung mga yapak ng tao. Pag mayroong mga bakat-bakat yan. Pinapagalitan ka na kaagad. Diba? Sinusundan. Pero, yan po ay para sa kapakanan ng kaayusan, no? Sa loob ng tahanan. Kaya kapag ka ang mga babae ay maayos ang kanilang mga buhay sa harapan ng Panginoon, of course, it affects also to the church. Amen. Amen? Ang hirap pag nagpasaway ang babae. Lalo, pastor ka, halimbawa, magpasaway yung asawa mo. Sakit sa ulo yan. Di ba? Sakit sa ulo yan. Pero kapag ka sumuporta ang iyong asawa, mabilis ang taloy ng tagumpay sa gawain ng Panginoon. Amen? Kaya, huwag ninyong, mga bata, huwag ninyong baliwalain ang papel ng mga nanay sa loob ng tahanan. Napakalaki ng kanilang mga papel sa loob ng tahanan. Amen. Amen? Napakalaki ng mga papel ng mga babae sa loob ng iglesia. No? Napakalaki ng papel ng mga babae para sa ikalalago. Ano? Ikagaganda, ikasusulong ng bawat sambayanan, ng bawat isa po sa atin. Amen po ba? Amen. So, yan po yung response. Dapat si Barak ang hukom, no? Di ba? Si Barak dapat ang hukom. Ang problema nga, wala yung katangian ng pagiging hukom para kay Barak. Ang katangian ng pagiging hukom ay nakita sa babae.
Ano yan? No choice ang Lord? No choice? Para ba yung ibang simbahan, ano? Pastor no choice. Walang lalaking gustong tumayo. Walang lalaki na maalam. Walang lalaking active. Meron lalaki, gusto lang, title. Pero, ayaw ng responsibilidad. Hello? Hindi tama Paano ka ilalagay? Ayaw mo ng responsibilidad. Di ba? Responsibility mo na. Patunayan mo na. Amen? Paano kung walang lalaki na kapagpapatunay at mayroong mga babae na nagpapatunay? No choice. Ano? Di ba? Natin Verse 9. She took charge as God directed. Sabi po ng talatang siyam, very well. Deborah said, I will go with you. But because of the way you are going about this, the honor will not be yours. For the Lord will hand Sisera over to a woman. Oh. Yeah. Sabi ni Deborah, very well. Okay, yung sagot mo. Para sa'yo, okay yan. Bahala ka sa buhay mo. Parang ganun no? Masama ako sa'yo. Pero, etong sinisiguro ko sa'yo. Magtatagumpay ka. Magtatagumpay tayo. Pero, hindi mo makakamtan ang honor. The honor is not for you because you are not qualified for that honor. Amen? So, bakit? Ang sabi niyan, bakit? Kasi ipagtatagumpay ng Panginoon doon po sa babae. Sa talatang 21 ng Aklat ng Mga Hukom, chapter 4, ang sabi po diyan, ito po yung senaryo. Dahil sa matinding pagod, nakatulog ng mahimbing si Sisera, si Jael naman ay kumuha ng maso at tulos ng tolda. Dahan-dahan siyang lumapit kay Sisera at pinukpok ang tulos sa noo nito hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisera. Amen. Talatang 22. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisera, pagpasok ni Barak, nakita niyang patay si Sisera. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Amen? Hindi hinayaan ng Panginoon na si Barak ang pumatay kay Sisera. Dahil sa kaduwagan, dahil sa pagtitiwala sa tao, pinakita ng Panginoon Diyos sa kwento, it is not all about man or Barak ang siyang pumatay doon po sa commander ni Gabin na si Sisera. Dalawang babae. No? Una, si Deborah. Pangalawa, si Jael. Amen. So yung honor, instead na maibigay kay lalaki, kay Barak, yung honor ay ibinigay sa kwento na ito ay napunta sa dalawang babae.
sa katauhan ni Deborah at saka ni Jael. Amen po ba? Amen. So, dito po, in particular, sa kwento na ito, sabi nga, she said, I will surely go with you. Nevertheless, the honor shall not be yours. For the Lord will sell Sisera into the hands of a woman. Verse 21. Then Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Deborah told Barak that God would be with him, but that was enough for him. He wanted Deborah to go with him. Barak's request shows that he trusted human than God. Amen. Sinabi na nga ni Deborah, sasamahan ka ni Yahweh. Papagtagumpayin ka ni Yahweh. Magtatagumpay ka sa lakad mo. Go and march and go to Tabor. But the problem, lalaki nga, duwag naman. Lalaki nga, kulang ng tiwala kay Yahweh. Kaya sabi ni Deborah, sige, go, I will go with you. Punta tayo, laban tayo. Yan. Ayun na, nilusob nila. No? Wala po silang panama, wala po silang panalo doon po sa tao ni Jabin. No? Mga karwahi po yan. Mga sanay sa digmaan po yan. No? May mga baluti po yan. Eh sila mga bibitsugin pa lang. Pero hindi po ang armas ang pinag-uusapan. Hindi po ang galing ang pinag-usapan. Ang pinag-usapan dito, ang ikaw ay magtiwala kay Yahweh, lumakad sa kalooban niya, sumunod sa pinagagawa niya sa iyo, at tiyak na ikaw ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Walang bagay na imposible, walang mahirap sa Panginoon. Ang mga mahihirap na bagay ay nangyayari. Ano po? Nagaganap kung ikaw ay magtitiwala at patuloy na magtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. Amen. 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 In other words, how did Deborah earn such respect? Una, Deborah earned such respect because she leads responsible the nation of Israel. Pangalawa, she was responsible leader or lead the people for battle, and she influenced them to live for God before and after the battle was over. Kakaibang leader. Sa kabila ng siya ay babae. Ano po? Siya po ay naging responsable sa laban, sumama sa laban, nakipaglaban, nakipagdigmaan. Hindi lamang nakipagdigmaan, siya po ay nagbigay ng influensya dun po sa mga tao na lumakad ayon sa kalooban ng Panginoon bago lumaban at matapos lumaban. Amen. Kaya, mga kababaihan, huwag ninyong maliitin ang magagawa ng malaking Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Amen? Basta magtiwala tayo sa Panginoon, manampalataya tayo sa Panginoon Diyos, walang bagay na imposible sa Panginoon. Amen. Kayo po sa lahat. Listen pa po. Akin po ipinapaabot ang akin po taus-pusong ang pakikigalak, pagbati ng isang masaya at maligayang araw o buwan ng mga kababaihan. God bless po sa inyo pong lahat. Keep up the good work, mga kababaihan. Kung ang ating ginagawa ay mga mabubuting bagay sa harapan ng Panginoon, ituloy lang po natin. Amen? At kung may mga sablay naman, ipaayos natin sa harapan ng ating pong Panginoon Diyos. Glory to God. Hallelujah.